you. So, sige, papatulong ako sa aking slide. So, kamusta po ang lahat? I hope everyone is having a great day. Uh, I'm excited to share and congratulations po no, sa inyo for being with us this morning. Okay, pero bago yan, asan ang aking... Ayan. Bago yan, so ang topic natin ngayon, pinamagatang sarcopenia. No? Sige, next slide. Pero bago yan, sa mga first-timers po, especially, gusto ko po munang magpakilala po sa inyo. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki. So alam nyo, as a doctor, medyo tight yung schedule. Minsan sumasala sa pagkain o pag kumakain naman, medyo nagmamadali na hindi mahalaga yung klase ng pagkain. Ang mahalaga lang mabusog ako that time. And dahil dyan, ayan ang naging resulta. I gained, no? Umabot ako ng 209 pounds. And sa ganyan, ang pakiramdam ko, ang tanda-tanda ko, ang bagal kumilos, madaling mapapagod, may mga sumasakit sa akin at that age. So sabi ko, hindi ito ang dapat nararamdaman ko at that age. Feeling ko ang tanda ko. So sabi ko, gusto kong may mabago. Buti na lang, we found a solution. Aba, hindi pala dahilan na porket busy ka, hindi na pwede maging healthy. Through Herbalife, natuto rin kami na pwede pa rin palang mag-prepare no, ng healthy meal kahit busy. Napakadaling gawin. So naging produkto po kami ng Nutrition Club, Aloe Shake. And dahil sineryoso namin ang aming mga resulta, ako ay lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. At dahil nga nagustuhan ko, no, yung journey namin sa Herbalife, nagkaroon ng ganitong klaseng community, yung BNC community, Herbalife community, full of positive, energetic people. So sabi ko, gusto kong mag-join dito. Kaya who would have thought na up to now nandito pa rin kami. Kaya nagjo-join kami sa mga activities, especially yung papadating natin na event this coming January, yung spectacular. Okay? So, wag niyo pong initial, especially yung mga wala pang ticket, talagang life-changing event po yan. Okay? Next slide. So, pag-usapan na po natin. Pero bago yan, may tanong po ako, sino po ba dito yung kagaya ko na 30 years old pataas? Okay? Pwedeng 30 plus 10, pwedeng 30 plus 20, 30 plus 30, 30 plus 40. Okay? So siguro marami po dyan, no? Bakit po mahalaga ang pag-reach ng 30 years old? So makikita natin yan sa susunod na slide. So, alam niyo po ba na ang mga 30 years old pataas, dito na po nagkakaroon o nagsisimula yung pagkakaroon ng pagbaba ng muscle mass. So, ibig sabihin, kung pinanganak po tayo at until we reach the age of 29 or early 30s, meron tayong fixed na dami ng muscles sa ating katawan. However, pagdating natin ng edad 30 onwards, nag-i-start na po itong babawasan at a rate of 3 to 8% bawat dekada. At ito pong pagbaba na ito, na 3 to 8%, ay mas mataas po when we reach the age of 50. Kung saan nakikita po nila na ang average loss no, ng isang individual between the age of 20 up to reaching the age of 80 is around 45% muscle loss. So napaka-laking porsyento po ang nawawala. So, isa pa pong bagay, parati po nating naririnig no, na 10,000 steps a day, 10,000 steps a day. So, alam niyo po ba, may mga pag-aaral na nagsasabi na ang isang active na adult who is doing 10,000 steps a day na
gagawin nating ileles natin ang kanyang steps or ang kanyang activity to 2,000 steps lang. In a matter of 2 weeks, ang kanyang muscle loss po ay ine-estimate na aabot ng 5%. Okay. Ano pa po? Yung mga age 70 years old and above, yung ating mga lolo, yung ating mga lola, yung ating mga nanay, na na-confine sa ospital at that age. In a matter of 10 days na nasa ospital sila, there is an estimate muscle loss of around 10% in a matter of 10 days. So, ano po ang gusto kong i-point out dito? Ibig sabihin, yung pagiging inactive from 10,000 to 2,000 steps, yung isang elderly na na-confine ng 70 years old, na-confine ng 10 days, na nag-lose ng 10% loss. So, ang isa pong muscle loss na nawawala sa atin for a decade, kaya po itong mawala in a matter of weeks, in a matter of days, depende sa situation. So hindi po ito fixed. So pwede po itong mapabilis, no? In less than a decade, depende sa mga sitwasyon natin. Okay? Next slide. Ayan. So, paano nga ba natin ipapaintindi ang sarcopenia? So, in simple terms, ang sarcopenia po is an age-related loss of muscle. Related po ito sa pagkakaroon o pagdagdag ng edad ng bawat tao na kung saan nagkakaroon tayo ng muscle loss. Kapag tayo ay nagkakaroon ng muscle loss, humihina ang ating power, yung humihina ang ating strength, at eventually, nagde-deteriorate ang function ng tao. This is a normal part of aging. Sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at mangyayari po yan. Sarcopenia is also variable from person to person in terms of gaano kabilis magpo-form, gaano katindi ang sarcopenia ng isang 70 years old sa isang lugar, isang 70 years old sa kabilang lugar. Makikita niyo po ito kung may makukumpara po kayo 70 years old na parehas ninyong kamag-anak, bakit yung iba mas maganda yung kanyang pangangatawan? Bakit yung isa mas mahina yung kanyang pangangatawan? Pero parehas silang 70 years old. At ang sagot po dito ay in terms of their activity. Tandaan po natin, sarcopenia, wala rin pong gamot dyan. Wala pong tableta na pwedeng sumagot dyan. But, ang good news is, kaya natin i-manage ito. Kaya natin itong remedyohan through delayed progression. Sabi ko nga, sa ayaw at sa gusto natin, mangyayari at mangyayari to dahil we cannot stop aging. Ang pwede natin gawin is i-delay yung kanyang pag-progress ng uh, madalian. Okay? So, yun ang good news. Sige, next slide. So, ano nga ba ang causes? Bakit nagkakaroon nito? So, maraming bagay. So, unahin po natin, ano ba yung age-related changes? So, dahil sa pag-edad ng mga tao. So, as we age, syempre, nagbabago po, bumababa ang ating mga hormone levels. Particularly, yung mga growth hormone natin. And kapag bumababa po ito, nagkakaroon din tayo ng very limited capacity para i-convert ang protein sa ating katawan. Nagkakaroon din po ng pagbagal sa mga neurological signals ng ating utak and tumataas ang mga levels ng inflammation sa atin. Sakit dito, sakit doon, may discovery na bagong findings. So, nagkakaroon tayo mayat maya ng inflammation. At marami pang cellular changes. So, lahat po ito dahil sa pagkakaroon ng uh, dahil sa ating age. Next slide. Ano pa? So bukod sa age, nagkakabito na rin po as we age, dito na naglalabasan yung iba-ibang sakit. Like yung mga gastrointestinal disorders, yung mga problema sa panunaw,
So, kung na-experience po natin ito, problema po ang intake ng ating pagkain, problema ang absorption ng mga nutrients sa ating katawan. So, pag hindi siya na-absorb, manghihina tayo. Yung mga tao may rheumatoid arthritis, bakit hindi, at saka osteoporosis, hindi po sila gaanong active, hindi sila makagalaw kasi masakit dito, masakit doon. So, nagiging very limited ang kanilang movement. Next, yung mga taong may COPD, any form of chronic disease is nagkakaroon po ng inflammation. And particularly, yung mga may COPD, very limited, no? Yung oxygen na natatanggap nila. And eventually, this can contribute to sarcopenia. Cancer is also one of the chronic disease na contributory sa sarcopenia. Yung mga neurologic disorders, bakit? Isipin niyo po ang taong na stroke o taong may naka-confine sa bed o may problema sa mobility, very limited ang kanilang movement. Nagiging hindrance po iyon para mas maging active sila. And yung mga may metabolic disorders like diabetes, no? And kapag nagkaroon ng complications, ayan, ayaw na rin nilang gumalaw. Next slide. Ano pa? So, when it comes to environment and lifestyle changes, meron din po itong contribution. Kagaya ng nabanggit ko, ang isang taong inactive o hindi nag-exercise, especially yung ating situation ngayon na lahat po ay very comfortable, no? Dipindot na lang, tawag na lang, ayan, may food ka na, hindi ka na magluluto, lahat inaabot na right at your doorstep. So napaka-dangerous po nito dahil hindi tayo tinuturuan na gumalaw. Yung mga taong nakatanghod na lang sa TV maghapon, no? Nakahiga sa bed. Ang sabi nga po, if you exercise 1 to 2 hours in the morning, then you spend the rest of your days 15 hours lying in bed, o parang nadidefeat po yung purpose na ginawa mong exercise sa umaga. So we should be continuously active throughout the day and inactive lang tayo pag matutulog tayo, yun, mga 7 to 8 hours of bed rest. So, kung very limited din ng ating mobility, so factor din po yun, especially yung mga obese, no? Hirap silang gumalaw, kaya nga, tinuturuan natin sila always, no? Be on your ideal weight. Ano pa, yung mga hindi maayos yung kanilang intake ng nutrition, so poor ang kanilang nutrition, hindi nakakatanggap ang katawan ng enough nutrients. And yung mga may dental or oral problems, masakit ang ipin, masakit ang gilagid. So bakit? Kasi hindi sila maka-intake ng pagkain kasi masakit, no? Yung dadaanan, masakit yung kanilang bibig, masakit ang kanilang ipin. So they prefer kung ano lang yung malambot, pero most of the time, no, hindi enough yon. So buti na lang may shake at pwede natin i-offer sa kanila. Di po ba? Next slide. So, bakit mahalaga ang muscle loss? Bakit natin pinag-uusapan itong sarcopenia? So, ito po ang dahilan. Alam niyo po ba na ang base sa pag-aaral, kapag ang isang tao ay nag-start na mabawasan ang kanyang muscle at umabot ito ng less than 10% from its original mass, ano ang pwedeng mangyari? Nagsisimula na pong bumaba ang kanyang resistensya. At kapag nangyari po ito, mas nagiging prone po siya to develop infection. Kapag umabot po ang muscle loss to 20%, nag-start na po bumagal ang healing ng mga sugat, mas mahina na po ang muscle, ang power ng muscle compared to the original mass. At syempre, kung sa 10% tumataas ang risk ng infection, sa 20% doble ang taas ng risk of infection. At 30% muscle mass loss. Nagkakaroon na po ng hirap sa pag-upo o sa sitting upright. Nagkakaroon na rin po ng pressure ulcer. So, dahil hirap sila umupo, hihiga sila. At dahil matagal silang nakahiga, nagkakaroon na po ng mga ulcer. So, I'm sure,
minsan may na-encounter tayo, kaibigan ka, mag-anak, no? Nagkaroon ng pressure ulcer, especially yung mga bedridden. At hirap po gumaling itong mga sugat na ito. At 40%, no, halos kalahati ng body mass ang nawala, tumataas na po ang tsansa for death. Particularly, they develop pneumonia. At common po ito na kalaban ng mga elderly, itong pneumonia na to. So, nakikita nyo po, ang mga na-admit sa ospital, nag-start sila magandang katawan. Pero as they stay long in the hospital, immobile sila, hindi sila makaikot, hindi sila makagalaw, hindi sila makatayo, at ano pa, yung nutrition, ano pa, yung mga sakit na meron sila, increases, no? Yung inflammation sa katawan nila. So patong-patong ang mga salarin kung bakit mas mabilis na babawas ang kanilang muscle mass. Kaya paglabas, napapansin ninyo, mas payat sila from the original na pumasok sila. It's because of this. Kagaya nung nabanggit ko, ma-confine more than 70 years old, 10% muscle mass loss in just 10 days. So napakalaki po nun. Next slide. So, ano nga ba ang goal natin ngayon? So, kung ang sarcopenia, hindi balanse yung pag-build natin ng muscles sa rate ng pagkawala nito, mas marami, mas mabilis na nawawala kaysa nagbi-build tayo. Ano ang goal natin? Again, wala pong gamot. Ang goal natin is to delay ang progression nito. Ang kailangan gawin natin, we have to build more muscles at a rate higher sa kung gaano kabilis siya nawawala sa atin. Okay? Next slide. So, yun yung goal natin. So, we should focus on the muscle building mode ng katawan natin. Paano? We should consume the right amount of dietary protein. Siyempre, i-contract natin yung mga muscles na yan, i-exercise natin yan, galawin natin yan, and siyempre, with the help of hormones. Ano naman yung magpo-promote, no? Para mas mapabilis yung ating muscle loss. Siyempre, if we are not taking adequate dietary protein. Again, ang mahalaga po, protein, not carbohydrates. If we want to build more muscle, we have to increase our intake of protein, not so much of the other foods, no? So mahalaga yung protein. Ano pa? Pag may inflammation tayo o yung mga disease states, meron tayong infection, meron tayong sepsis, meron tayong problema sa puso, no? So tumataas ang muscle loss natin. Kapag gumagamit tayo ng steroids, especially yung mga may hika, for example, or yung mga may autoimmune disease, they take steroids. Yan, especially for a prolonged period of time. Yung mga inactive, kagaya nung nabanggit ko, yung ayaw gumalaw, tumataas ang muscle loss ng mga taong ito. At yung mga taong hindi nakakakuha ng mga may enough oxygen levels, especially yung mga may problema sa pulmon, mga may COPD, mga may hika, for example. So yun, tumataas po ang muscle loss din. Kaya nga po sa amin, no, sa pulmonary, mahalaga na you have enough muscles sa katawan ng isang pasyente, especially kung gusto namin siyang alisin sa ventilator. Kasi if you don't have enough muscles, mahihirapan ka to huminga on your own. So magiging challenging po yun, removing one patient from a ventilator. Sige, next slide. So, ano nga bang kailangan? So, ang recommended po na daily allowance ng protein for all individuals is 0.8 gram per kilo per day. So, ibig sabihin, kung ikaw ay 50 years old, ang kailangan mo approximately 40 grams of protein per day. So, mahalaga po na malaman, ayan, sa pula, this fails to account for body's muscle-losing activity. Ibig po sabihin, kung ikaw ay yung nabanggit ko, yung 50-year-old na hindi gumagalaw, ikaw yung 50-year-old na
walang enough dietary protein or uh, hindi primera klaseng protein yung natatanggap ng katawan mo. Ikaw yung klase na naka-confine or may iniindang chronic disease, hindi po enough ang 0.8 gram per kilo per day. Umaabot po ito, ang requirement nila, umaabot as high as 1.2 to 1.6 gram per kilo per day just to replenish the muscle loss. No? So mahalaga, ano ang sitwasyon ng tao na nangangailangan ng protein and ano yung klase ng protein na pinapasok niya sa katawan niya. So, mahalaga po itong mga bagay na ito. Next slide. So, paano natin i-approach ang sarcopenia? Paano natin aatakihin? Dalawang bagay po ang mahalaga. We have to do exercise. Focus yung mga strengthening exercises. Pagbubuhat, so especially yung mga siguro yung magagaang lang muna, no? We have to break those muscles para mag-form ng bago. And syempre, we have to get the right nutrition. We have to give the muscle yung gasolina na kailangan niya, which is protein, high quality protein. Sige, next slide. So, parati tinatanong, ganun pala, ano yung mga supplements na meron tayo na pwedeng makatulong, no? Sa mga sarcopenic patients. Nandyan po ang ating omega-3 fatty acids. So, kung akala po ninyo na ang omega-3 ay parating yung naririnig, it's good fat, maganda siya sa mga matataas ang blood pressure, matataas ang cholesterol. So, aside from that, maganda rin po ang omega-3 sa mga inflammatory states, yung mga may swelling, may pamamaga no, sa katawan, maganda rin siya. And, kagaya ng nabanggit ko, nandito siya sa slide na to, maganda rin po siya. Tumutulong siya to build muscles, no? Kasama ng vitamin D. Bakit ano po ang ginagawa ni omega-3 at ni vitamin D? Mas ine-enhance po niya, mas pinapadali niya na mag-form ng muscles ang ating katawan with these supplements. So, hindi na tayo maghahanap kasi ang ating vitamin D, ang ating extra cal, meron din po siyang vitamin D, no? Quality vitamin D. At naisip na Herbalife, hindi lang vitamin D ilagay natin. Lagyan na rin natin ng calcium, lagyan na rin natin ng magnesium, zinc at copper. So hindi na tayo luging-lugi dyan. Next, whey protein. So maraming klase ng protein pero very particular ang whey protein. Meron ba tayo niyan? Of course meron. Kompleto po. No? We have whey protein in the form of yung ating Herbalife Rebuild, yung Herbalife 24, and yung ating personalized protein powder. Nabanggit ni Ate Cecil kanina, no? Na eto, very famous ang ating Herbalife 24. So, kung may kakilala kayo, if you are 30 years old and above, kagaya ko, hindi lang po dapat no, yung ating shake. So, na F1, kung hindi dapat, nag-i-invest din tayo sa Herbalife 24, which is a form of whey protein if we really want to build more muscles. Ano pa? Kailangan natin mag-load ng amino acids. Meron ba tayo? Of course. Ang sagot po dyan, yes na yes. In the form of yung ating Nightworks. Anong klaseng amino acid? Nasa label po yan, yung L-arginine at L-citrulline. Ang ating shake, nandyan po ang mga essential amino acids na kailangan natin, complete amino acids na kailangan natin. While the Herbalife 24, nandyan po yung amino acids in the form of, ayan, yung leucine, valine, and isoleucine. Sige, next slide. So, pag-usapan natin, hindi ba pwedeng soy protein na lang doon sa shake natin? Hindi ba pwedeng whey protein na lang doon sa ating Herbalife 24? Kaya gaya ng nabanggit ko, case-to-case basis po. So, pag-usapan natin, ano bang pagkakaiba nila? Ang whey protein po is made from cow's milk. Whey protein, 90% protein with little or no fat.
Samantalang, ang whey protein, present po dyan. We have 20 amino acids, pero si whey protein, nasa kanya ang essential amino acids. Meron pong 9 na amino acids at yung 9 na yon present po yan in the right proportion sa ating whey protein. Anong benefit? Beneficial po ito dun sa mga taong gustong mag-build ng muscles to strengthen their muscles, tissues, and bones. Samantala, ang soy protein na makikita natin sa ating F1, kompleto po ito, complete package. All of the amino acids are there in the right proportions. Anong benefits? It strengthens the muscles, it helps with weight loss, it decreases the risk of heart disease, at lactose-free po siya. Hindi po siya kagaya ng ating whey protein. Okay? So I hope maliwanag po yan. Next slide. So, take-home points ko lang po sa lahat bago tayo maghiwa-hiwalay. So, I hope na stress ko na maigi, hindi obvious. Na mahalaga, we should, if we want to build more muscles, take Herbalife 24. So, number one strong point, muscle strength is very important. Mas malakas ang muscle, mas malakas tayo. Mas naglo-lose tayo ng muscle, mas humihina tayo, and eventually, this will make us inactive and very dangerous po ito sa ating health. Sick patients lose lots of muscle more than healthy individuals. Kaya ang gawin, iwasan natin magkasakit if we really want to lose more muscles. If we don't want to lose more muscles, rather, the usual care, yung ginagawa natin ngayon sa pagkakaalam natin is usually underdose. Kaya meron tayong ganitong mga BNC session para ma-educate po ang lahat. And individual behavior can be influenced. So ang mahalaga, kung ano yung sa tingin natin na makakatulong sa atin, yun yung dapat na gagawin natin. Huwag tayong magpa-influensya sa mga sabi-sabi o yung sa alam natin na wala namang enough basis. Next, promoting self-efficacy is very important. So we should be self-reliant, no? Kailangan very effective tayo with our own self, and we promote self-help parate para sa atin. And next slide. So tandaan po natin, true strength comes from taking charge of our health. If we don't know how to take good care of ourselves, then we are considered weak. Pero kung alam natin how we take care of ourselves, doon po natin masasabi na malakas tayo. Next slide. So sinasabi nga po parate, kapag hindi ginagamit, hindi lang pang muscle, kundi para sa brain na rin. Pag hindi mo ginagamit, mawawala yan. So habang nandyan po, use it or lose it because muscle matters and only the strong survives in the world of sarcopenia. So the stronger muscles you have, the longer a person lives. Kaya, let's make it stronger. Next slide. And with that, ano bang makakatulong? Ayan, syempre, nandyan po, napakaraming pagpipilian. If you have questions, ask your coaches, ano ba talaga ang kailangan mo? Very proportion yung kanilang distribution ng mga nutrients. So with that, we are awarded Seal of Product Quality and Super Brand in the Philippines. Next slide. At hindi lang Philippines dahil considered number 1 tayo in terms of active and lifestyle nutrition and number 1 in weight management and well-being. And with that, thank you for being with us. I'm happy to share these things with you and see you again next time. Back to you. Yun, wait lang po. So, thank you so much, Daddy Doc.